Mahigit 1,000 residente sa lalawigan ng Cagayan ang inilikas dahil sa ulan at bahang dulot ng bagyong Goring. Maraming bayan ang nawala naman ng kuryente. May unang balita live si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Jasmine! Igan, magdamag pa rin naranasan ng malakas na buhos ng ulan sa malaking bahagi ng probinsya ng Cagayan. Sa ngayon, mahigpit ang monitoring ng PDRRMO sa mga major river system lalo pat patuloy ang pagtaas ng antas ng tubig sa Kailugan. Dahil sa walang tigil na pag-ulan dulot ng bagyong Goring, mabilis ang pagragasan ng tubig mula sa kabundukan sa Cagayan. Sa bayan ng Gattaran, nalubog sa baha ang ektaryang taniman ng palay at mais. Lubog din sa baha ang ilang kabahayan at ang paaralan sa Barangay San Vicente. Napakahirap po, lalo na marami kaming alagang pato, ang daming namatay na pato, mga 30 plus ang namatay na pato kasi yung inanod po. Hindi na madaanan pang Bagunot Bridge sa bayan ng Baggao. Kayo humihingi ng tulong sa inyo. Sana po makauwi din kami sa aming mga pamilya. Pinasok na rin ng tubig ang ilang kabahayan sa bayan ng Lanlo. Kung magtutuloy-tuloy ang buhos ng ulan, posibleng tumaas pa ang antas ng baha sa bayan. Sa lakas ng ulan po, pumupunta po lahat dito. Aabot na sa mahigit 1,000 individual ang inilikas sa mga evacuation center, kabilang ang mga miyembro ng IP community sa bayan ng Gonzaga. Medyo mahirap po ma'am doon sa amin kasi malakas ang doon, hangin at saka ulan. Hindi na rin madaanan ng mga motorista ang ilang kalsada sa bayan ng Santo Niño at Solana. Ilang barangay naman sa 13 bayan sa probinsya ang walang supply ng kuryente. Puspusan ang pagsaayos ng Caguelco 2 para sa mabilis na restoration ng kuryente. Sa ngayon, namamahagi na ng food packs ang PSWDO sa mga apektadong residente. Igan, dito naman sa bayan ng Alcala, simula pa kahapon, puwersahan ng inilikas ang nasa 54 na families katumbas ng 159 na individuals matapos makitaan ng bitak o ng crack ang water impounding station sa bahagi naman ng Barangay Cabaluan. Sa ngayon ay bantay sarado ng PNP, PDRRMO at ng MDRRMO yung lugar para matiyak na hindi uuwi yung mga residente doon hanggat hindi na matiyak na safe ang lugar. Igan? Jasmine, may mga napakulot bang casualty dahil dyan sa Cagayan dahil sa bagyong Goring? Igan, doon sa monitoring ng PDRRMO as of 5 a.m., so far ay wala namang naitalang any casualty o injured dito sa probinsya ng Cagayan. Ayon nga sa PDRRMO, malaking bagay yung pagsunod ng ating mga kababayan doon sa guidelines na ipinapatupad. Halimbawa na lamang yung pagkandak ng preemptive evacuation dahilan para naiwasan yung mga insidente kagaya na lamang ng pagkalunod o di kaya ay injury ng casualty o injured sa ganitong mga panahon na mayroong bagyo. Igan? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.